Ayun po, magandang umaga sa inyong lahat. Elmar Toledo, tunay na tao, aka Asal Aso, usapang kanto, pero totoo, mismo. Kape tayo, getting to know you. If ever meron tayong magiging guest na gusto magpakilala ng kanilang sarili, or if you want me to know you, ayan, akyat ka, maging guest kita, magkakilanlan tayo. So, eto na. Magandang umaga. Ang galing naman. Teka lang. Hindi ako ready. Mag-off ka mo lang ako, boss. Pwede ba? Okay lang. Walang problema. Yung nandiyan ka, masaya na ako, pare. Naka-bluetooth ka? Oo, ganyan lang. Okay. Naririnig mo ako? Loud and clear. So ayun, magandang araw sa iyo, Echo Boy. Alam ko first time mo to sa salamat sa na marami sa pag-akyat. And then hindi ko na patatagalin to, tol, getting to know you. Ayun, since tapos na ako magpakilala at mag-promote. Simple lang naman mga tanong ko dito. Pakilala ka. Sino si Echo Boy sa likod ng social media? Pala si Echo Boy. Ayan paano ko ba ipapakilala yung sarili ko? Tricycle driver sa Balintawak ng napakatagal na panahon. Kaya nag-umpisa ako ng TikTok taon pandemic 2020. Pero nanonood lang ako noon. Nanonood lang ako noon. Tapos 2021, nanonood ako ng mga live lang noon, mga live. Pero hindi pa ako gumagawa ng content ng mga panahon na yun. 2020, nag-umpisa na ako noong 2021, magdab-dab na ako ng mga comedy. Pero hindi naman ako noon. Tapos, 2022, medyo nag-viral na tayo dito sa TikTok. May napansin na rin yung mga pagdadab-dab natin. Okay lang ba malaman yung tunay mong pangalan? Okay lang, ako si Rogelio Toquero Jr. Echo Boy Toquero sa FB. Okay. Bakit Echo Boy? Echo kasi idol ko si Jerry Cruzales eh. Natawa ako. Tol, kala ko sasabihin mo, kamukha ko kasi si... Boy kasi palayaw ko, boy. Sino nagpalayaw sa'yo ng boy? Bakit naging boy? Buboy yun eh. Buboy. Nanay ko, tatay ko. I see. Kasama mo pa yung nanay at tatay mo? Hindi, magkaiwalay na kami. Nandun din siya sa bahay ko, sa Bulacan. Nabanggit mo isa kang tricycle driver for the longest time. How many years? 21 years. Hindi ko naman minamaliit yung tricycle. Sobrang mahal yung trabaho ko, sobra. Which is, that's the important thing kasi, yung mahal mo yung trabaho mo and masaya ka. Yeah. And malaki ang kita ng tricycle driver, ha? Sakto lang, nakakaupa rin. Nangungupahan lang kayo. Tagasan ka na ulit? Balintawak, tama? May bahay ako sa Bulacan. Pero nandito ako sa Balintawak. Dito ako nag-drive sa palengke. Kamusta ang love life ni Echo Boy? Siyempre, hindi kami ganun kadali ka magkaroon ng isang karelasyon. Kailangan dadaan talaga sa talagang kakaanuhan namin. Single ngayon, single. Single. Pero meron ba nagpapatibok ng iyong puso, lalo na dito? Ang daming chicks dito, Oo, meron naman. Kaso siyempre, mamimiss ko ito. Hindi pa kayo nagmi-meet? Hindi. May binasa kong comment na miss ko kung idol. Oo. Kala ko hindi pa kayo nagmi-meet. Hindi naman. Meron dito lang din, pero siyempre, hindi, manghirap kasi. Mag-explain, manghirap pag dito kasi. Hindi, okay lang, tol. Dito naman sa live ko, kung ano lang yung gusto mong sagutin. And gagalangin natin kung ano yung mga isasagot mo lang. So, since 2020, during pandemic, magkasabay pala tayo halos na biruin mo, pero ikaw 100,000 na something or 200 na ba? When I last checked, 117 or 170,000. So, paano nag-viral
tanda mo ba kung ano yung content Wala. mo mismo Oo naman, na nag-viral? Oo, tanda ko. Kasi unang, ano yun meron akong kabisadong linya na nun. Galing ako ng pasada. Excited na akong gawin yun. Pero gutom na ako. Parang happy ko pagsabay mo. Diba yung kumakain? Parang napanood ko yan. Nag-content ka habang kumakain ka. Doon ako nag-viral. Halos kada pag kumakain ako na nagdadrama or may dinadab ako, nagba-viral talaga siya. Magaling ka kasi mag-dub. So bigyan mo kami ng tip paano nasasabayan ng meron bang technique, meron bang Kailangan aaral niyo yung sounds. Ako inaaral ko yung sounds kinakabisa mo talaga. Oo, kinakabisado ko. Tapos pag parang pasigaw yung yung palakas yung boses nung siyempre lalaki yung mata mo o parang nasa reaction din ng mata, ng ilong. Kasi hindi ka lang dapat kasi napapanood ko maraming nagdadab, sobrang dami. Pero pag nagdab kasi parang nagdadab lang talaga sila sa bibig. Walang emosyon yung mata. Iyon siguro yung kaibahan mo sa kanila, tol. Oo, kasi ako pag pinapanood ko yung video ko, hindi ako perfect dun sa dub na lang sa bibig ko. Pero yung mata ko, yung reaction yung emosyon ng mata ko, parang feeling ko, doon ko nakukuha sila. Naakala nila kaya nadadala. Oo. Ano yung pakiramdam? Ang sarap. Kasi ang daming mong tao na napasaya. Pagin ko, napasaya. Ang daming nagbasa ko ng mga comment, umabot ng 6,000 comment yun yung viral videos ko na yun. Talagang binasa ko talaga lahat hanggang sa nanay ko, pinabasa ko kasi tuwan-tuwa ako, walang negative lahat positive. Kaya doon ang sarap no? Oo, kaya doon ako ginanahan gumawa. Kahit sinasabi, pag tinatanong na ako sa mga wala naman talaga sa akin. Walang sinahod talaga ako. Masaya lang ako dyan sa ginagawa. At saka unang-una, kaya pala, huwag kayong gagawin, magpi-TikTok nang aasahan nyo yung sahod. Pakikita kayo. Dapat, hindi yung ginagawa nyo. Hindi yung para kumita kayo. Kasi wala Yeah. Oo, yan ang kasi maraming nagpi-TikTok na akala nila may sahod. Wala. Magtutuusin. Huwag yung gawin yan kako na para lang kumita o kasi wala pa naman talaga sa YouTube kayo. Yeah, mapuprostrate ka kasi kapag ang mindset mo is yung kumita. Oo, iba. Yeah, totoo yun. Iba yung kalalabasan ng video mo. Talagang mas maganda, di ba? Totoo yan. Speaking of kita, kasi narinig kita minsan na may ini-sponsor ka na palang mga brand. Meron din. Tapos eto ngayon, ewan ko, yung Note 25, tinawagan ako ng producer. Siguro, ang dami ng screening ng question. Baka yung nang kaunaw ng TV, Net 25? Oo, Net 25 Aguanyo. Yung producer yung nag-ano sa akin. Tol, matutuloy yan, tol. Matutuloy yan. Claim it. Ano masasabi mo doon sa mga followers mo? Ayun, kung maraming naghahangad ng maraming followers, gandahan nyo, total, magpo-post ka na ng isang video, panonoorin naman, galing, anihan mo na, huwag ka nang mahiya, ibigay mo na yung the best mo. Tapos gawin mo yan, dahil gusto mong ginagawa mo masaya ka doon. Naglulibang ayun lang. Ganun lang kasi ako dati. Wala akong iniisip. Basta ako gagawin ko to. Gusto ko to. Ganun. Bigyan mo kami sa 21 years na pagtatrabaho mo, paghahanap buhay mo ng masaya bilang tricycle driver. Bigyan mo kami ng kwento, yung pinakamasaya at pinaka nakakaasar. Pinakamasaya sana yung napagawa ko sana yung bahay sa mother ko at sa father ko para kahit paano maganda. Nakapag ko lang ng bahay, Bulacan. And sabi mo sana? Oo, kaso kasi nung hindi pa siya natatapos, ay patapos na sana siya kaso biglang namatay yung father ko. Hindi niya na-experience. Yun yung sana yung pinakamasayang ayot. Yun na rin yung pinaka-negative na
Oh, pero natuloy. I mean, nakuha niyo yung bahay, nagawa. Natuloy naman siya ngayon, nandoon yung mother ko, nag-iisa na lang siya. Na dapat maganda mo yung ano niya. Ano naman yung pinaka masasabi mo na hindi ka aya-ayang experience mo bilang tricycle driver? Like yung sa mga pasahero, experience sa pasahero. Wala sa pasahero. Wala. Ano ko hindi. Wala naman aksidente, mga aksidente. Pero pasahero wala. Kaya kong ano yun. Kaya ko mukhang kwelak ka no? Yung kahit sabihin mong anong init ng ulo anong init ulo ng pasahero mo, pangingitiin mo eh. Oo, gusto mo talaga. Hindi na masyadong ano yung kumpara sa mga mas nanghuhuli, yun yung mga Ganon. Ayun yung mga pero pasahero wala kasi mapagmahal ako sa pasahero eh. Maano ako sa pasahero. Eko, fight the big C. Ano yung pinaka malaking challenge na nakaharap or kinakaharap mo? Parang sa ngayon wala naman. Yung mga nakalipas. Mga nakalipas yung mga kapatid kong nasabay na aksidente sa motor. Oh. Ano yung pakiramdam, tol? Iba. Kasi natanong ko kung ano yung pakiramdam kasi ikaw sa kalsada ka naghahanap buhay. So wala yung takot mo sa aksidente, 'di ba? Wala kang naging trauma naman. Meron, hindi ako nagsisingle ng motor. Hindi ako nagsisingle. Oh, iyon yung pinaka-trauma mo talaga. Hindi ako nagsisingle, hindi ako bumibili, hindi ako nanghihiram. Basta hindi ako gumagamit ng single. Tol, alam mo, masasabi ko lang, sa sandali pa lang yung interview ko sa'yo, wala kang kwentang guess. Hindi kasi usually ng mga nagiging guest ko, sinasabi nila ayokong umakyat dyan, paiiyakin ako ni tunay na tao, ni Asal Aso. Sabi ko, it depends on you kung ano yung ikukwento mo sa akin. It depends on you kung ano yung gusto mong i-share sa akin. Pero ikaw, tol, masayahin tao ka talaga. Kasi mas pinipili mo na naikwento yung masasayang bagay at kahit pa nabanggit mo nga kung ano man yung aksidente nangyari pero nalulungkot ako doon sa nangyari. So yun, parang alam mo yung cool na cool ka lang magkwento, tol. Hindi ko nararamdaman doon sa boses mo na meron ka pang gustong i-share bukod doon. Alam mo yun, yung tipo na kasi karamihan ng tao na nagiging guest ko may problema sa ganito, may problema sa ganyan, may sakit si ganito, may sakit si ganyan. Tingin ko kahit meron ka man mga ganun na bagay, you just choose to smile and be happy. And alam mo yun, lampasan natin to kasi challenge to, malalampasan mo to. Oo, kasi alam kung bakit, sir. Madalas ako kasi lagi kami sumasamba, lagi kami inaano sa amin na parang hindi yan yung pinakamatinding pagsubok na pagdadaanan mo sa buong buhay. Yung inaakala mong ayan, hindi pa yan. Kaya yung mga ganun na mga bagay na ganito, ganyan. Hindi na sa akin ganun yun eh. Kumbaga parang kaya-kaya mo. Kumbaga parang isang panalangin lang yan, ganun. Madalas ko sabihan ng ganun. Buti ka pala yung problema. Naku, pinaproblema nyo lang naman yung problema. Sana lahat ng content creator tulad mo. Alam mo 'yon. O kaya minsan tol, minsan lang suggestion lang kahit yung ewan ko kung magki-click sa iyo, alam ko nakilala ka ng padabdab, but bigyan mo kami ng tol, bigyan mo kami ng mga word of wisdom kahit pabiro man lang. Ang galing kasi pare, base dun sa mga narinig ko sa iyo na alam ko ulitin ko nga sandali pa lang, but you always, for me, I find you na you always choose to be happy. You always trust. Pero alam mo yung sinasabi ko, di ba? Madami kasi dyan na nakagat lang ng langgam. Iyak na di ba? Eto ngayon, tol. Meron kasi kung time machine. Kung pasasakayin kita sa time machine ko, saan mo gustong pumunta? Ayoko na pumunta sa nakaraan ko. Nandito na ako sa kasi nung nakaraan ko, hindi ko
hindi ko kaya, hindi ko pa alam kung anong gagawin ko ng mga panahon na yun. Kasi, bata ako eh. Hindi ko alam eh. Parang feeling ko, ngayon, alam ko na eh. Kaya ayoko na bumalik nung panahon doon sa nakaraan ko. So ayaw mo bumalik sa nakaraan kasi hindi mo pa alam kung ano yung mga dapat mong ginawa noon. Oo. Kasi, mahirap eh. Kasi ang hirap ng buhay namin sobra noon eh. Nung wala pa tricycle. Basta ang hirap noon. Paano kung makita mo mas masahol pa doon sa nakaraan mo yung magiging kinabukasan mo? Knock on wood, what if? Ano na ako eh, strong na ako eh. Kumpara nung nakaraan eh, mas strong ako ngayon eh. Kaya kaya ko na siyang harapin. Kumbaga pagsakay mo ng time machine, nakita mo pangit. Ano ba yan? Wala bang iba? Oo. Wala bang mas malala dyan? Lalaan nyo pa. But of course, we're wishing you all the best. I mean, example ko lang naman yun, halimbawa na meron tayong magiging, ang galing eh, ang galing talaga tol. So, sa madaling sabi, mas gugusto yung mong mabuhay sa kasalukuyan. Tama ba ako? Ayan. Eto tol, may salamin ka ba ngayon sa harap mo? Kung wala, isipin mo, nasa harapan ka ng isang salamin. Meron. Sige. Sino yung gusto mong nasa salamin? Sino yung gusto mong kausapin at anong gusto mong sabihin? Yung dalawa kong kuya. Isipin mo tol, kausap mo sila. Isipin mo nasa harap mo sila ngayon. Kuya, sabi ko, yung naiwan mong kapatid ay anak. Ayun ka dyan, na ginagabayan ko ngayon sa paghahanap buhay. Binabantayan ko hanggang sa, may apo na siya eh, may apo na yung, hanggang yung apo niya, lagi kong inaano. Apo na namin. Kaya kumbaga, huwag mo nang isipin yung anak mo. Kami nang bahala ni mama. Yun lang. Salamat na marami sa pagpapaunlak mo sa amin, sa pagpapakilala mo kung sino si Eco Boy. Eco Boy, kasi po, kamukha niya nga daw si Eco Boy, hindi? Wala ba akong mabasahin dyan?